Salamat at may bisita tayo na hindi nabati at binabati natin si PB Kate Binayong. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at naway makasama ka namin muli. Tinutukan ng maraming kababayan natin na Pilipino, maaaring sa buong mundo, ang laban ni Nonito Donaire, na ating kababayan, at ng Japanese na si Naoya Inoue. At tayo ay nabigo. Marami ang nalungkot na mga Pilipino kahit hindi naman nakipagbakbakan doon sa boxing, nakadama ng kalungkutan dahil si Donaire ay ating representative sa larangan ng boxing. Ngayon gusto kong bigyan ng diin yan sapagkat ang Diyos ay nakikipag-deal sa mundong ito sa pamamagitan ng representative. Hindi ka makakatakas dyan kung ikay tunay na tao. Ang unang tao na nilikha niya ay perpekto na si Adan at si Eva. At ang ating unang magulang na si Adan ay binanatan ng diablong si Satanas. At siya'y nagtagumpay. At ang resulta niyan, resulta ng kahirapan, ng kasakitan, ng kaguluhan, ng kamatayan. Pero ang magandang balita, may ikalawang Adan. At yan ang anak ng Diyos. Yan ang ating Panginoong Jesucristo. At dito sa Aklat ng Roma, ipiniliwanag ito ni Pablo ang Ebanghelyo na sa kabila ng kadiliman ng mundong ito, ay sinabi niya sa Roma 5 verse 12, kaya't kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Gayunman, ang kamatayan ay naghari, verse 14, mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa kanila na hindi nagkasala ng tulad sa paglabag ni Adan, na siyang anyo ng isa na darating. Subalit, verse 15, ang kalooban na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagkat kung sa pamamagitan ng pagsuway ng isa, maraming namatay. Lalo pang sumagana para sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang tao na si Jesucristo. Verse 19 ng Romans 5, sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang maraming inaging makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, marami ang magiging mga matuwid. So ito ang katotohanan sa buhay na ito, sa planetang ito, na sa pamamagitan ng isang tao na binanatan ng diablong si Satanas ay bumagsak, pumasok ang lahat ng uri ng kahirapan at kamatayan. Subalit ang ikalawang Adan, siya ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang anak ng Diyos. Siya'y nakipaglaban, face to face. Nakita natin yung nakaraan sa Luke chapter 4, 1 to 13. Tinukso ang Panginoon ng diablo sa disyerto sa patnubay ng Diyos Espiritu Santo. At nagtagumpay ang ating Panginoon sapagkat siya'y puspos ng Espiritu Santo ng Diyos. At ginagamit niya palagi ang salita ng Diyos. It is written, nakasulat. Ay nagtagumpay ang ating Panginoong Jesucristo. And so dahil ang Panginoong Jesucristo ang representative ng bawat tunay na mananampalataya, kung siya'y hindi tinantanan. Look at chapter 4 and verse 13 ng Lucas, nang matapos ng diablo ang lahat ng panunukso, lumayo siya sa kanya hanggang sa isa pang pagkakataon. Hindi pa isa, hindi lang isa, 100. So magmula sa cradle to the cross, hindi niya tinantanan ang ating Panginoong Jesucristo na tuksohin, na huwag gawin ng kalooban ng Ama na nasa langit. At kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikay Christian, kung ikay disciple of Jesus Christ, hindi ka rin niya tatantanan 24 oras, 24/7. Hindi ka tatantanan ng diablong si Satanas. Dahil gusto niya, makasama ka niya. At kung ikaw hindi mananampalataya, masaya siya dahil sasama ka naman talaga sa kanya.
Dinala ka dito ng Panginoon upang ikaw ay makaranas ng tunay na pagpapala. At sa pakikipaglaban, tignan mo ang ating Panginoon na siyang representative na nagtagumpay. Kaya si Apostol Pablo sa Efesos 6:10, itong salita niya, sa kahuli-hulihan patuloy kayong magpalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakanan ng dyablo. Sapagat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laban na dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan, sa kadilimang ito, laban sa ugbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw ng masama. At kung pagawa na ninyo ang lahat, tumayo kayong matatag. At isa sa sandata dito na biyaya ng Diyos ay salita ng Diyos. So, kumusta kayo bilang mga kapatid kay Kristo? Kumusta kayo bilang mananampalataya? Sa gitna ng pandemya, sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Nakita niyo ba kung paano kayo binabanatan ng diablong si Satanas? Nakita mo rin ba na ang Diyos natin ay tapat sa lahat ng panahon? Kaya nga sinabi ni Pablo sa Roma 8, ang sino mang kay Kristo ay wala ng paghahatol. Ang lahat ay nangyayari para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, sapagkat una sa lahat, tayo'y Kanyang minahal. And then sa verse 31 ng Romans 8, ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang lalaban sa atin? Siya na hindi pinagkait ang Kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa atin lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng bagay? Mga bagay. Verse 37, ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay. We are more than conquerors. Sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. So tinitingnan natin dito ang Ebanghelyo ni Dr. Lucas sa kanyang Volume 1. Kung paano niya pinapakita ang ating Panginoong Hesukristo na sa simula pa lamang sa chapter 1, 2, and 3 na ito'y reliable source. Na ito ay kanyang pinag-aralan at ito'y kanyang in-interview sa mga unang mga saksi sa ating Panginoong Hesukristo. Kung paano sa kanyang kapanganakan siya ay pinahayag na siya ang tagapagligtas ng sanlibutan. Na kung saan sa chapter 3 sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa kanyang bautismo, ay diniklara mula sa langit ang tinig, ito ang aking anak, verse 21 of chapter 3. Ito ang aking anak na kinalulugdan. And then yung kanyang talaan ng lahi si Jesus, beginning verse 23, chapter 3, hanggang sa chapter 8, tinire siya na siya nagmula sa pangako ng Diyos kay David na hari na dakila ng Israel at si Abraham. And then sa katapusan, verse 38, kay Adan, and then anak ng Diyos. So ito ang ginamit ng dyablo. Ikaw ba anak ng Diyos? Patunayan mo. Hindi niya kailangang patunayan. Sapat ang tinig, sapat ang salita na tunay ang Panginoon natin ay anak ng Diyos. At siya ang Mesiya. Siya ang tagapagligtas. Acts 4 verse 12, walang pangalan na ibinigay sa silong ng langit upang ang tao ay maligtas. Mga kaibigan, mga bata, mga nasa in-person and online, alam mo kung ikaw ay wala pa kay Kristo. Alam mo kung ikaw ay nasa labas ng kaharian ng Diyos. Alam mo na ikay mapapahamak. At mahabagin ng Diyos sa iyo. Nais niya na talaga malaman mo itong tagapagligtas ng sanlibutan. Ang anak ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo, ang nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo. Muling nabuhay
at muling babalik. Ngayong umaga, Luke chapter 4, 14 to 30. Ito yung kanyang pasimula ng ministry na kung saan ay kanyang isasagawa ang gawain bilang ipinangakong Mesiya at tagapagligtas simula pa Genesis 3 verse 15 na siya ang dudurog kay Diabolong si Satanas. At sa mga propeta na nagpahayag na siya ang Mesiya, siya ang tagapagligtas. Ngayon ay gagawin niya na ang gawain na ito para sa kaligtasan ng kanyang mga tao. Kasama ako doon sa biyaya ng Diyos. Ay kabilang tayo sa kanyang pamilya, sa kanyang kaharian at nag-aanyaya pa siya ng marami ngayon bago mahuli ang lahat. So verses 14 to 30. Binasa sa atin kanina. Isa-summarize natin ang mga talatang ito. Ang mensahe dito sa binasa sa atin, sapagkat nais dito ni Lucas na ipakita na talaga ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang persona, sa kanyang buhay, sa kanyang pagtuturo, sa kanyang mga claim, na talaga siya ang katuparan ng pangako sa lumang tipan. Mga pangako ng mga propeta na pinagkaloob ng Diyos, dumating na ang takdang panahon. At ngayon ay 2,000 years ago, at tunay na ang Panginoon natin ang tagapagligtas ng sanlibutan. At dito'y makikita natin na siya talaga ang the anointed one, pero siya din ang the rejected one. And so gusto kong i-challenge kayo dito. Do you really accept the Lord Jesus Christ? O in this passage, lalo na sa mga taga-Nazareth, na kung saan siya ay lumaki, siya ay ni-reject. Walang middle ground dito, walang gitna. Mga bata, walang gitna. It's either you accept or believe Jesus Christ or reject Him. Walang middle ground. Kahit na ikaw ay nandito sa church, kung wala kang ginagawa, kung nakikinig ka lang, hindi ka tumutugon, kung matagal ka na, sinasabi mong alagad ka ni Kristo, walang ebidensya, walang proof. In a sense, you are rejecting Him of His claim that He is Savior and Lord. Yan ang gusto kong gawin at sa pagpapala ng Espiritu Santo nawa, ikaw ay gisingin para makita mo yung sarili mo whether you are rejecting Him until now or by the grace of God, you want to believe Him. You want to accept Him by the power of the Holy Spirit and by the clarity of the infallible Word of God. Ang mensahe dito sa mga talatang ito ay ito, si Jesucristo ang tunay na anak ng Diyos at tanging tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya dapat natin siyang tanggapin at paniwalaan. At huwag natin tularan ang mga taga-Nazareth na kung saan siya'y tinanggihan, kaya tiyak ang dulot nito'y katulan at kapahamakang walang hanggan. Hindi biro-biro ang tanggihan mo ang Panginoong Jesucristo. Siya na naglikha ng lahat. Siya nagpapakain sa iyo. Siya nagpapagaling sa iyo sa lahat ng uri ng karamdaman, maging virus. Lumalakad ka sa lupa ng pag-aari niya. Humihinga ka sa hininga na kanya. Lahat ng merong kang pagpapala ay galing sa ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng mabubuting bagay ay pointers na siya ang anak ng Diyos at tagapagligtas. Bakit mo siya tatanggihan? Bakit mo siya tatanggihan? Bakit mo siya tatanggihan? So kami nananalangin sa inyo. Kahit sa inyo na mga sa online, hindi ko kayo nakikita kayo ng Panginoon kung siya'y inyong tinatanggihan. Hindi mo naintindihan kung gaano kahirap doon sa apoy na kanyang inihanda, magpakailanman sa kanyang tumanggi sa kanya. Maraming larawan sa lumang tipan na kung saan sa panahon ni Moses, sa panahon ni Abraham, nakita natin kung paano sa panahon ni Noah, pinatay niyang maraming tao, walo lang ang naligtas, nakasakay sa barko,
120 years, pinangaral na wawasakin ng Diyos ang mundo dahil sa kanilang karumihan at kasalanan. Ayaw maniwala, gusto mag-enjoy lang. Patay silang lahat. Mga rebelde kagaya ng lahi ni Korah, binuka niya ang lupa at nilamon sila. Mga sumisira sa disenyo ng Diyos sa mga lalaki at babae sa Sodom and Gomorrah. Pinatay sila sa pamamagitan ng apoy. At marami pa sa kasaysayan. Yan ay mga larawan na hindi nagkulang ang Diyos. Maging sa panahon natin, ginagamit niya ang pandemya, 6+ million in just a span of 2 years. Buong mundo, kahit anong kulay ng iyong balat, kahit anong edukasyon ang inabot mo, kahit anong property meron ka o wala. Bakit mo siya tatanggihan? At ikaw, kapatid, kung paano mo siya tinanggap, hindi dahil sa'yo. Dahil kung sa'yo lamang, hindi mo siya tatanggapin sapagkat ikaw ay likas na patay, pasaway at anak ng kapuotan. Ephesians 2:1-3. At sa biyaya ng Diyos lamang, binago niya ang ating puso. At yan din ang patuloy niya pong ginagawa ngayon, mga kaibigan. Gusto ng Panginoon durugin ang puso mo na bato upang hindi ka mapahamak. So yan ang mensahe si Kristo, pinapatunayan dito sa talatang ito, ito'y banal na salita ng Diyos na ipinahayag na kung hindi niya sasabihin, walang sino man ang makakaalam ng puso niya na mahabagin at puso niya na nais magligtas ng makasalanan. Dalawang bagay sa talatang ito. Number 1, positive, negative. Tanggapin natin ng may pananampalataya si Jesus bilang tunay na anak ng Diyos na tanging tagapagligtas ng mga makasalanan, verses 14-22. Negatively, tanggihan natin ang mga walang pananampalataya kay Jesus bilang tunay na anak ng Diyos at tanging tagapagligtas ng makasalanan. Verses 14-30 or verses 22-30. Ganun lang kasimple. May positive, tanggapin natin sa biyaya ng Diyos. And then, tanggihan natin sa biyaya pa rin ng Diyos. So number 1, tingnan natin dito sa unang bahagi, Lucas 4, beginning verse 14. Binanggit dito sa verse 14, bumalik si Jesus sa Galilea, nasa kapangyarihan ng Espiritu. At kumalat ang balita tungkol sa kanya sa palibot, sa buong lupain. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at pinuri ng lahat. Mga kapatid, tingnan natin ang Panginoong Jesucristo. Sa kanyang pasimula ng kanyang ministeryo, sinabi dito sa verse 23 ng chapter 3, si Jesus ay may gulang na 30 taon, 30 years, nagsimula siya sa kanyang gawain bilang Mesiya, bilang tagapagligtas, bilang anak ng Diyos na sinugo para sa ikatutubos ng mga makasalanan. Hindi nagkataon na siya'y bumalik sa Galilea, doon sa norte, sa may Nazareth, kumbaga sa ating lugar, taga Baguio siya, doon sa mga mountainous area. Dito, natandaan niyo ba yung kwento kapag magpapasko ay mga pangangaral natin ay patungkol sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo? Naalala niyo ba nung siya'y bata pa, kung saan si Haring Herodes ay gustong patayin ng mga bata, gustong patayin ng Panginoon? Diba sinabi ko sa inyo, hindi tinatantanan ng diablong si Satanas ang Panginoon mula sa sinapupunan hanggang sa krus. At nung siya'y bata, gusto niyang patayin ang lahat ng mga bata para makatiyak sa Matthew chapter 2 na mapapatay niya ang anak ng Diyos. Kaya tumakas sa Egypt ang kanyang mga magulang. At nung nabalitaang namatay na itong si Herodes, sila'y bumalik. Pero yung anak niya naman ang namumuno. Kaya siya'y napunta doon sa norte. Doon sa Nazareth. Kaya tinawag si Jesus na the Nazarene.
Magandang malaman natin ang kalagayan ngayon ng lugar ng Nazareth sa Israel. Andiyan nakatayo yung tinatawag na Dome Basilica of Annunciation. Doon daw sa lugar na yan, ipinahayag ni Angel Gabriel na magdadalang tao si Maria sa ating Panginoong Jesucristo. Malapit din doon ay merong tinatawag na Saint Joseph Church. Dito daw, yung kanyang ama na si Joseph ay merong shop sa pagiging karpentero. Dito lumaki ang Panginoong Jesucristo sa lugar na ito ayon sa kanilang paniniwala. At sa ilalim naman doon ay yung Synagogue Church, na kung saan doon daw ang Panginoong Yesus nag-aaral at nananalangin. So, ang lugar na ito, sad to say, pinakamalaking siyudad ng mga Arab sa Israel. After 2,000 years, dito ang Panginoon ay lumaki sa kanyang kabataan. Dito ang ating Panginoon ay namuhay ng may pagsunod sa kalooban ng Ama. Kahit sa providensya ng Diyos, siya ay dinala sa lugar na ito. Pero ang Panginoon natin ay modelos sa lahat. At bilang Kristiyano, tayo ay mga alagad ni Kristo, tayo ay mga estudyante na walang graduation. Lagi tayong tumitingin sa Kanya. Lagi tayong nakapokus sa Kanya, kagaya ng sinabi ng aklat ng Hebreo, fix your eyes unto Jesus. He is the author and finisher of your faith. And sa chapter 11 ng Hebrews, iba't ibang pagsubok sa buhay, pero nakafocus sila sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagat ang ating Panginoon ay hindi pinanghinaan ng loob hanggang sa krus ng Kalbaryo. So ito ang gusto niyang ipakita sa atin sa talatang ito, ng ating Panginoong Jesucristo ay puspos ng Espiritu Santo ng Diyos. Bagamat siya'y anak ng Diyos, tunay na Diyos. Subalit siya'y nagpakababa at tunay na tao. At sa kanyang pagpapakababa, naroon bilang tunay na tao ang pagpapasakop sa Diyos Ama. Ang kababaan ng loob bilang tao, we are totally dependent sa ating Diyos. Walang panahon, mga kapatid at kaibigan, na sa katawang ito at kaluluwa, hindi natin kailangan ng Diyos. Kailangan natin ang Diyos. Ang Diyos Espiritu Santo. Lalo na sa pakikipaglaban kay Diablong si Satanas. Na nais niya na tayo ay maging masamang patutuo para kay Kristo. Mga kapatid, anong nangyayari sa iyo sa looban ng taong ito? Anong nangyayari sa looban ng isang buwan na ito? Anong nangyayari sa iyo sa looban ng linggo na ito? Nakita mo ba ang banat sa iyo ng Diablong si Satanas? Masasabi mo ba na naluwalhati mo ang ating Panginoon sa iyong pamumuhay, sa iyong pag-iisip, sa iyong panalita, sa iyong trabaho, sa pagpunta mo sa palengke, sa pagsakay mo kung saan man? Mga kapatid, alam natin na tayo hiwalay sa Diyos, Espiritu Santo. Wala tayong magagawa. John 15 and verse 5, sinabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. So ito ang ating Panginoon. I-focus natin siya'y puspos ng Espiritu Santo. Lucas 3:22, sa kanyang pagsunod sa bautismo, ang Espiritu ay bumaba sa kanya. Lucas 4 and verse 1, ng ating Panginoon sa pakikipaglaban kay Diablo, siya ay puno ng Espiritu Santo. At ngayon sa kanyang ministeryo, sa paglilingkod sa kaharian ng Diyos, siya, ayon sa ating teksto 4 verse 18, ay puspos ng Espiritu. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, Lucas 4 verse
18. Ikumpara mo yan sa mga Gawa, chapter 10, verse 38, kung paanong si Jesus na taga Nazareth ay binuhusan ng Diyos Espiritu Santo. So, nakita ninyo sa kanyang pakikipaglaban ang salita ng Diyos, nasusulat, siya ay marinated ng salita ng Diyos. Lumalabas ang bersikulo ng Biblia, lalo na sa panahon ng pakikipaglaban kay Diablong si Satanas. At dito siya ay puspos ng Diyos Espiritu Santo. So ang Panginoon, ang modelo natin, mga kapatid. Sinong modelo mo sa buhay? Kung pastor, babagsak ka. Kung mga sikat na mga tagapangaran na papanood mo sa YouTube, hindi mo alam yung mga natitirang kasalanan sa puso nila. Sino ang superstar ng buhay mo? Sinong superhero ng buhay mo? Sabihin ko sa iyo, hindi ka magtatagumpay. Sabihin ko sa iyo, mabibigo ka. Si Pablo ay nagsabi, imitate me as I imitate the Lord Jesus Christ. So maaaring masabi natin, kung si Kristo lamang, Christ alone, ang modelo ng ating buhay. Puspos ng Diyos Espiritu Santo at marinated ng salita ng Diyos. Ganyan ang mga alagad. Kung alagad ka, disciple of Jesus Christ, Christian ka, born again, mananampalataya, followers of the Lord Jesus Christ. So with all humility, maglingkod tayo, mga kapatid, makipaglaban tayo, mamuhay tayo sa buhay natin bilang iglesia, mga pastor, mga diakono, mga naglilingkod sa ministry ng GMA, ng CCM, sa ating drop-in, sa ating evangelistic ministry, sa ating outreaches. Gawin natin ito, hindi base sa ating karunungan at experience, kundi nang may kababaan, we are dependent sa Holy Spirit, Diyos Espiritu Santo. Hindi namin kayang gawin ito. Sapagkat kami likas na mayayabang at mga palalo. Magawa mo namin ang mga bagay na ito, baka mapapahiya ang pangalan ng Panginoon. Hindi malulugod ang Panginoon. Alam natin ang Galatia 5 verse 26, ang bunga ng Espiritu Santo, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahan loob, kabutihan, katapatan, kaamuhan, pagpipigil sa sarili. Yan ang kailangan natin sa biyaya ng Diyos. At ang kabaligtaran nito, ang gawa ng makasalanang laman, nakalagay sa verses 16 to 21, lahat ng uri ng kasalanan at may babala na hindi papasok sa kaharian ng Diyos, Galatians 5:16 to 21. So if we fail to imitate the Lord Jesus Christ, you and I are courting disaster. Baka yung iba sa inyo nasa gitna ng ganyan. Kaya ngayon, ikaw ay inaanyayahan, come to me, all of you. Matthew 11:28. Mabigat ang kasalanan, mabigat. Matuto kayo sa akin. Learn of me, sabi ng ating Panginoon. So yan ang nakikita natin. Kailangan natin manalangin palagi na puspos tayo ng Espiritu Santo ng Diyos at mamarinate tayo ng salita ng Diyos. Huwag niyong pababayaan ang mga paraan ng Diyos ng pangangaral. Ano man ng sitwasyon, may pandemic man o wala, heaven and earth will pass away, but my word will remain forever. Be strong in the Lord and in the power of His might. Ang Panginoon dito sa teksto natin, verse 16 to 17, ang Panginoon ay regular sa sinagoga. Ito ang lugar ng mga Hudyo, lalo nang sila ay pinatapon dahil sa kasalanan. Sila ay may sinagoga na nagtitipon sila upang makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, upang manalangin, upang ipangaral at paliwanag ang salita ng Diyos. At sinabi dito sa verse 16, dumating siya sa Nazareth na kanyang nilakhan. At siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat tulad ng kanyang kinaugalian.
At tumindig siya upang bumasa at binigay sa kanyang aklat ni Propeta Isaiah. Gusto ko kong pansinin dito ang kinaugalian. Yung kanyang regular na ginagawa na ang Diyos ay may utos. 6 na araw ka magtrabaho, 1 araw sa Panginoon. Sa lumang tipan na 7, sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon 2,000 years ago na, unang araw, linggo ng pagkabuhay, ang mga mananampalataya nagtitipon upang umawit, manalangin, magsamba, makinig ng salita ng Diyos. Yan ang regular na ginagawa ng Panginoon Sunday after Sunday or every Sabbath. Yan ang tunay na tao. Kaya makinig kayo sa Sunday School na antinomia ng epekto nito. Na laban sa batas at utos ng Diyos na ito'y para sa ating kabubuti. So ang Panginoon, I'm sure hindi siya nag-miss sa kanyang kabataan doon sa Nazareth. At siya'y nangaral at siya'y naging popular dito, pero magandang bigyan ng diin dito, mga kapatid, mga kaibigan, ang Panginoon sa kanyang kinasanayan. Ang araw ng Panginoon. Matagal ng panahon na ikwento ko yung isang taga-Afrika na mananampalataya at sa tuwing siya'y sasamba, kasama niya yung kanyang aso at dumating ang panahon na siya'y namatay. So yung mga kapitbahay doon sa Afrika, hinahanap nila yung aso pag-araw ng linggo. Hindi nila makita kung saan. At natagpuan nila, nandun sa church yung aso. Dahil regular nakasama siya ng amo niya na sumasamba. Hindi ka aso. Ginawa ka sa wangis ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos kung ikaw'y mananampalataya. Bakit mabigat minsan sa loob mo? Maaring hindi ka nakatingin sa iyong Panginoon. Kiniklaim mo na ikaw Christian. Christian is follower of Christ. Christian is disciple of Jesus Christ. Follower of Jesus Christ. Fixing eyes unto Jesus. Kung hindi mo ginagawa yan, ikaw ay inaanyayahan ng Panginoon nagmamahal sa iyo. Come to me, look at me. Tingnan mo ko. And so, hindi pa huli ang lahat. At to be sure, mahuhuli. May huli ang lahat. So, nakasurvive tayo sa pandemya, praise the Lord. Yung ibang bansa, nag-surge pa, di ba? Mag-ingat tayo. Pero, samantalahin na natin ito. Providensya ng Panginoon, biyaya ng Panginoon. Alam niyan, may kaluluwa tayo eh. So, huwag matigas ang puso, huwag maraming katwiran, huwag maging pilosopo. Tingnan mo ang Panginoon mo. Yan ang kanyang regular na ginagawa. Kung mahal mo ang Panginoon, nakatingin ka sa iyong Panginoon. Kung mahal mo ang Panginoon, mahal mo ang mahal ng Panginoon. Christ loved His church. And He gave His life for His church. Dapat mahal natin ang mahal ng Panginoon, ang kanyang iglesia. Huwag kang humanap ng perpektong iglesia. Narinig ko yung kwento na yan, naghahanap daw siya ng perpektong iglesia. Sabi sa kanya, kung may matagpuan ka, huwag ka magpamiyembro doon. Kasi once na ikay naging miyembro doon, hindi na yung perpekto. So itong iglesia na ito ay hindi perpekto. Makikita mo, maraming imperfection dito. So, by the grace of God, nais namin na sumunod sa Kanya. Sa biyaya ng Diyos. Ito ang halimbawa ng Panginoon. Siya ay regular sa pananambahan, sa pagsamba. At ito ang salita ng Diyos sa Hebrews 10:22-27. Tayo'y lumapit ng may tapat na puso sa lubos na katiyahan ng pananampalataya na ang mga puso ay winisikang malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig
panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa nang walang pag-aalinlangan sapagkat siya na nangako ay tapat. At ating isaalang-alang kung paano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa na huwag nating pabayaan ng ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Sapagat kung sinasadya nating magkasala matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang natitirang alay para sa kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway. Salita ito ng Diyos. Nakita mo yung connection dito na huwag niyong pabayaan ang pagtitipon na kagaya ng halimbawa ng ating Panginoon. So kung iyong sinasadya, yan ang sinabi ng salita ng Diyos, iyong sinasadya. Kung mga bagay importante sa sanlibutan, gagawin mo ang lahat para makarating. Pero sa pagtitipon, sa araw ng Panginoon, marami kang dahilan. Mga kapatid, iwasan natin ito. Magsisi tayo, magbalik loob tayo. Sapat ng biyaya ng Panginoon para baguhin tayo. At tayo'y ma-revive. At tayo'y magpatuloy sa paglalakbay. Kagaya ni Kristiyano na siya ay nadapa, siya'y tumayo, naligaw, siya'y bumalik. Mga kapatid kay Kristo, lahat tayo nangangailangan na tumingin sa ating Panginoon. Makikita din natin ang ating Panginoon sa verses 18 to 19 sa kanyang pangangaral doon sa sinagoga. Ito ang salita ng Diyos. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin ng mga bulag upang palayain ang mga naapi, upang ipahayag ang taon ng biyaya mula sa Panginoon. So ito ang banal na salita ng Diyos at makikita natin dito na siya ang katuparan ng salita ng Diyos na pahayag ng mga propeta. Alam niyo, sa kasaysayan ito'y ginamit kay John Wesley sa Reformasyon sa England noong April 2, 1739. Alam niyo, nasa madilim na lugar itong bayan ng England, kundi kay Wesley and Whitefield sa kanilang pangaral, sila'y tuluyan ng bumagsak. Subalit ginamit ng Diyos itong si John Wesley, na kung saan ang kanyang naging inspirasyon ay teksto na ito. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. At makapangyarihang siyang nangaral na ito'y bago sa kanila na mangaral sa labas ng iglesia na institusyon. At marami ang naligtas at nagkaroon ng revival sapagkat ito ang salita ng Panginoong Jesucristo. Tinutukoy dito ang ating Panginoon sa kanyang pagkapuspos ng Espiritu at siya ay hinirang ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita. At 2,000 years ago, tayo'y nagpapatuloy dito sa linya na ito na ipinapangaral ang mabuting balita sapagkat yan ang kailangan ng taong makasalanan. Ang ibanghelyo ng kaligtasan. What profit if a man gain the whole world and yet loses his own soul? Anong pakinabang na makamit mo ang lahat sa mundong ito kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa? So ang Panginoon ay hindi nawawala sa focus. Okay, nangailangan ng mga tao sa kanilang mga katawan. Subalit higit sa lahat, may kaluluwa na hindi mamamatay magpakailanman at dalawang lugar lamang, apoy sa impyerno o sa kalangitan sa kanyang presensya, bagong langit, bagong lupa. Kaya mahalaga ang magandang balita. Binigyan dito ng pagdidiin yung apat na mga kalagayan na maaaring makikita mo sa iyo
Una, yung dukha. Yung mga dukha. Makikita natin yan sa papuri ni Maria sa Lucas 1:51 to 53. Siya ay nagpakita ng lakas sa pamamagitan ng kanyang bisig. Pinagwawatak-watak niya ang mga palalo sa mga haka ng kanilang puso. Ibinababa niya ang mga makapangyarihan sa kanilang mga trono at itinataas ang may abang kalagayan. Ang mga gutom ay binusog niya ng mabubuting bagay. At ang mayayaman ay pinaalis niya na walang dalang anuman. Lucas chapter 6 verse 20 to 21. Ang mapapalad at ang mga kahabag-habag. Tumingin siya sa kanyang mga alagad at sinabi, mapalad kayo ng mga dukha, sapagkat ang inyong kaharian, sa inyong kaharian ng Diyos. Mapapalad kayo nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapapalad kayong tumatangis ngayon sapagkat kayo'y tatawa. Ito ang tunay na maligaya. Ito ang tunay na blessed. Hindi lang ito sa mga physically yung mahirap sa kanilang kalagayan at marami sa ating ganyan. Pero nakikita natin hindi lang mahirap sa katawan, kundi sa kaluluwa. Higit sa lahat sa kaluluwa. Mapalad ang mga dukha na sa ating harapan ng Panginoon. We are nothing! Tayo'y mga dukha. At ito ang magandang balita. At ito ngayon ay natupad. Ang Panginoon ay dumating na. At siya ang magpapalaya dito sa dulot ng kahirapan dahil sa kasalanan. Nakikita mo ba ang kailangan mo? Nakikita mo ba si Jesucristo ang tunay na kailangan mo sa iyong karukhaan? Maybe in physical, but higit sa lahat sa spiritual. Kung hindi mo nakikita yung kagaya ng mga tao dito sa Nazareth, hindi mo makikita ang magandang balita. Meron din mga bihag dito, again, physically and spiritually. Ang mga tao ay hindi bihag lamang sa kanilang mga pagiging prisoner kagaya sa gera sa Ukraine and Russia at sa panahon natin, kundi sa spiritual maraming mga bihag. Bihag sa pera, bihag kay Satanas, bihag sa pagiging makasalanan, guilty, bihag sa pagiging immoral, sensual, bihag din sa pagiging magagalitin, bihag sa lahat ng mga bagay na nagpapahirap at nagpapalayo sa atin upang luwalhatiin natin ang Panginoon. Saan ka bihag ngayon? Bihag na nagpapadepress at nagpapalayo sa iyo sa Panginoon. Bihag na nagiging dahilan para hindi ka maging useful sa kanyang kaharian sa maikling panahon lamang. Bihag na nagiging dahilan, naging hadlang upang ikaw ay higit na magbigay ng iyong sarili sa pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Ito ang magandang balita. Ang magandang balita ay dumating na. 2,000 years ago, siya ang magpapalaya sa mga bihag and then sa mga bulag. Mga bulag physically and spiritually. Lalo na sa spiritual, bulag ang tao kahit na ikay edukadong tao, hindi mo maintindihan na ikaw ay nasa gitna ng mapanganib na kalagayan sapagkat ikaw sa gitna ng mga karunungan sa mundo ay mangmang kung nireject mo ang Panginoong Hesukristo. Maraming mga bagay hindi tayo naintindihan. Kahit sa ministry, minsan tayo bulag, hindi na nakikita ang tama at matuwid at nakapagbibigay lugod sa Diyos. Sa pag-aalaga sa pamilya, sa pagtatrabaho, saan ka man dinala, mayroon tayong kabulagan. Subalit ang Panginoon, ito ang magandang balita. Siya ang nagbibigay ng kalayaan at yung ikaapat sa mga naaapi sa lahat ng uri ng pag-aapi, lalo na sa pagbumuhay ng buhay bilang mga mananampalataya. Ang ating Panginoon ay naparito. Tunay sa Isaiah 42:1 and 2, siya ang lingkod na aking inalalayan, aking hinirang, na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Inilagay ko ang aking espiritu sa kanya.
Siya'y maglalapat ng katarungan sa mga bansa. Sa mga kapatid, nakikita ba natin ang ating mga kalagayan na mga bihag, mga bulag, mga naaapi, mga dukha? Ngayong araw na ito ay 124th year ng ating Independence Day bilang isang bansa. More than 300 years tayong alipin ng Spanish era, ng Spain. At napalaya tayo noong 1898. Imagine mo kung hanggang ngayon tayo yung mga alipin. Walang kalayaan kung anong ini-enjoy mo ngayon bilang Pilipino. Utang natin sa mga tao na nag-alay ng kanilang buhay at tayo'y napalaya. Isa pang halimbawa dito sa noong 1987, si President Reagan ay challenge niya yung president ng na si Gorbachev ng Russia. At challenge siya, you tear down the wall of Germany. And ito'y nangyari noong November 9, 1989. You can just imagine the joy ng East and West. At kung ano sila ngayon, sapagkat sila ngayon ay malaya na. Yan ang picture sa spiritual na bagay. Mga kapatid, kay Kristo, yan ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang nagpalaya sa atin. Siya nagwasak ng wall na napaghihiwalay sa atin sa Panginoon. Ephesians 2 verse 12, walang Diyos, walang pag-asa, walang Kristo. Yan ang kalagayan nating lahat. At ang Panginoon ay naparito. Naganap ang kasulatan. Sinabi niya sa verse 12, sinarado niya at binalik niya yung scroll bilang may paggalang. At pagkatapos sinabi sa verse 12, siya'y nagsimulang magsabi sa kanila, ngayon naganap ang kasulatang ito sa inyong pandinig. Lahat ay nagsalita ng mabuti tungkol sa Kanya at namangha sa mga mapagpalang salitang lumabas sa Kanyang bibig. Next week, titingnan natin kung anong pagbabago. Na sila'y namangha, na sila'y natuwa, nagalak sa Panginoon. Sa Panginoon na puspos ng Espiritu Santo, na ang Panginoon ay tapat sa kanyang pagpunta sa sinagoga, sa pagsamba sa Diyos, sa pagkikinig, sa pagpananalangin. At ang Panginoon ay nangaral, at sila'y natuwa, at siya'y naging popular. Higit sa lahat, may magandang balita ng pagkapalaya ng Panginoon sa ating pagkakaalipin laban kay Diablong si Satanas at sa puot ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ngayon naganap ang kasulatang ito. Hindi niya sinabing bukas, hindi niya sinabing next week, next year, today. And now, 2,000 years ago, maraming napalaya na. Ako mismo ay napalaya. Wala akong ibang hangarin sa Saudi Arabia para kumita lang ng pera at papakain ang aking pamilya. Pero nahabag ang Panginoon. Niligtas niya ako doon sa lugar ng disyerto. Sa habag ng Panginoon. Ako'y napalaya sa pagkakaalipin sa kasalanan at sa diablong si Satanas at patuloy nakikipaglaban sa biyaya ng Diyos. At ganyan ka rin, may kwento ka rin kung paano ka pinalaya ng ating Panginoon. Sa makatuwid, mga kapatid, sa aking pagtatapos dito, tunay bang naniniwala ka sa ebanghelyo na ito? Tunay ba na ikaw ngayon ay alagad ng Panginoong Jesucristo? Hindi patunayan mo, mga kapatid, kay Kristo na panalangin mo sa bawat araw na mapuspos tayo ng Diyos Espiritu Santo. Hindi natin kayang mamuhay ng banal. Hindi natin kayang mamuhay ng matuwid sa lahat ng panahon. Kaysa paggawa natin ng mga ministeryo, maraming pinagkatiwala ang Panginoon sa iglesia na ito, ang unang Reformed Baptist Church sa Pilipinas. Maraming mga ministeryong binigay. Pero kung ginagawa natin ito na hindi puspos ng Espiritu Santo, nagbibigay tayo ng kahihiyan sa ating Panginoon. Manalangin tayo. Hindi lang tayo nagpapalaki ng ulo na nalaman ng maraming teolohiya,
nalalaman ng doctrines of grace and sovereignty of God, ang tulip, etc., etc. Pero hindi ginagawa sa buhay sa looban ng iglesia nang may kababaan ng loob at pagmamahalan at pagpapatawad sa isa't isa. At sa pagkikipaglaban sa mga pride ng buhay at immoralidad. Kailangan natin tumingin sa Panginoon kung paano siya namuhay ng may kababaang loob. At kung tayo'y kanyang mga alagad at tayo'y kanyang alagad sa biyaya niya, then tayo'y mapuspos ng Espiritu Santo at ang bunga ng Espiritu Santo sa kanyang biyaya. At lalo tayong nawang maging mababa ang loob sa ating mga devotion, sa ating pakikinig, lalo na sa araw ng linggo, dahil ang Panginoon hindi nagpabaya sa kanyang kinaugalian, sa kanyang kinasanayan. Hindi dahil sa mga panlabas na pagsamba, kundi ito ang kalooban ng Diyos sa tunay na tao na may katawan at kaluluwa. Gawin natin ito, mga kapatid. At purihin natin siya sa lahat ng araw ng ating buhay, na tayo'y pinalaya niya sa ating karukhaan, sa ating pagkakabihag, sa ating kamangmangan. O purihin ng Diyos, praise the Lord Jesus Christ, now and forevermore. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan namin, sa huli, huwag mong tanggihan ang Panginoon. Huwag mo siyang tanggihan. Dahil parang tinanggihan mo na ang buhay mo magpakailanman. Ngayon ay araw ng kaligtasan. Manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, binabalik namin lahat ng papuri at pagpasalamat sa iyo. O aming dakilang Diyos, kami po ay iyong pasiglahin sa aming pananampalataya nang may kaluguran, Panginoon Diyos, na tingnan ka bilang aming Panginoon at tagapagligtas at modelo sa pamumuhay sa mundong ito na bumagsak ng kasalanan. Dalangin namin ng pagliligtas mo sa marami para sa ikapupuri ng iyong pangalan, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.